Okay, welcome po sa inyong lahat at nandito tayo sa episode na sinabi ko na special. Okay. No, dahil ano yung topic natin ngayon, 'di ba, sa working na ng Works of the flesh. flesh na ngayon kasi nagkaroon tayo ng topic last week sa Galatians 5:13 Hanggang onwards mayari. about dun sa yung yun nga Yung rivalry or conflict yung ng war. flesh at saka ng Holy Spirit. Ayan. Ayun. So, syempre, mas maganda may special. Kaso nga, hindi ko pa pala natatitlean. Kalimutan ko, nag-Christmas party kasi tayo eh. Year-end party. Oo nga pala. Thanksgiving May ganun party. ba? May ganun bang issue? Kasi may mga ibang religion sa mga offices, However, yung iba sasabi, dahil araw-araw is Pasko, kahit hindi araw ng Pasko. Nung napanood ko isang reels ng Red Pen, hindi Logic. naman, Red Pen Logic. in-explain niya yun eh. Hindi naman talaga about paganism yung pinag-uusapan eh. Tapos nung inaral yung mga gods and goddesses, wala naman talagang tawag dito, historical na nakalagay na December 25 talaga pinanganak yung mga gods and goddesses na yun. Technically, hindi talaga, syempre. Ngayon, ang issue kasi dyan, bakit daw natin sineselebrate? Siguro, ang patama nila yan sa Katoliko. Pero meron din kasing mga Christian sects na pangat na sekta. Na, tama rin yung kahit sex. Wala naman. sekta na nagse-celebrate sila ng Pasko sa December 25 na hindi sa kanila issue. Well, meron namang iba na issue yon at ang stand namin doon, ako na lang, personally, stand ko doon, hindi siya ganun ka-big deal. Sa akin, hindi siya ganun ka-big deal. Provided na pag hindi sa'yo ganun big deal itong bagay na to, related things din about doon, hindi rin dapat sa'yo big deal. However, pag ginawa mong big deal itong area na to, kailangan sa lahat na ng mga ganitong area, big deal din. Para perfect na. Parang law lang din, Kasi, sinasabi sa Matthew chapter 7, do not judge or you too will be judged. Same measure. Kung ano yung yardstick na ginamit mo na panukat, yun din yung gagamitin sa'yo. Ikaw. Ayan na. Kayo. O ikaw. Yun. Pero sa akin... yung laro natin, ikaw. ikaw. Para sa akin, personally, para sa akin, ang tawag dito, hindi naman siya, just because sa Bible, di naman inutos na i-celebrate. Pero, wala namang sinabing... Nagre-rejoice yung mga anghel do pinanganak si Jesus. Nagre-rejoice yung mga, tawag dito, yung mga pastol nung pinanganak si Jesus. Yung mga wise men is nagse-celebrate. Di ba? Handog pa ng mga regalo. So, kumbaga, just because there's no explicit command na gawin yun, doesn't forbid yung yung opposite nun na, kunwari, i-celebrate. So, kumbaga, wag nating i-demonize lahat. Yung parang minsan, sa sobrang gusto nating maging distinct, nagiging na tayo divisive Parang mamaya aralin natin dyan yung dissension. So, para bang nag-i-stand apart ka, minsan wala na sa lugar na... Sa kagustuhan mong maging kakaiba. Tsaka kunwari, makakapag-share ako. Alam ba, mas madali ako nakakapag-share pag December. Kasi open. Open kasi yung mga tao. So, bumabait ba may tsuri ba na gano'n? Bumabait mga tao sa December? Siguro mas nagiging sila. The word is healing na ba? Hindi naman. Siguro mas nagiging lang sila, accommodating sa mga ganong usapan. Sige na, Pasko naman. Parang gano'n. Pamasko mo na sa akin. Ako naman, I would take advantage of that. Hindi kaya kasama din doon na bumabait ang tao dahil karamihan dumadami ang pera? Pwede din. Marami namang factor Bumobonus? Lumalamig ang panahon? Pero kumbaga, ako, tinitake advantage ko yung mga ganitong panahon. Kasi, binigyan din naman tayo ni Lord ng wisdom. Mas madaling makapag-relate kasi yung mga tao, parang nakaset yung mood nila kay Christ. Oo. Yan. So, kumbaga, instead of
mag-demonize ako ng mga ganito, which is, hindi naman talaga, bihira ka siguro mapag-interview na sinasamba niyo ba si Saturnalia kapag Sino December yun? 25? Hindi mo alam? Ako, buong buhay ko, hindi ko kilala yun. Mm. Nung nagkaroon lang ng issue na hindi dapat celebrate at December 25, do the research ko na, tapos nabasa ko yung Saturnalia, doon ko nga lang nakilala eh. So, tama naman na inaalam natin yung origin. Kaso nga lang, minsan, baka sa pag-alam natin ng origin, hindi naman yun yung talagang history na ginamit or ginawang basihan even ng Catholic Church. Kasi nung makakaalam, di ba? Yeah. Sabi nga doon sa pinapanood ko, chismis noon, history na kayo. Di ba? Parang gano'n. May factor din ako sino yung nanalo noon. The victors. Sa kanya nakaside yung history. May di ba nga yung nito, yung mga palabas na, ay, totoo ba? Ang sama pala ni Emilio Aguinaldo. Di ba? May mga ganong di ba? Parang, dati, nasa tinuturo sa school namin eh. Tapos meron din nung ngayon, di ba? Naglabas sa social media. Bakit sa school namin, sinasabi ng teacher namin, Marcos, alayan, agad. Tapos ngayon, madami namang mga pro-Marcos naman na, hindi, ganito. So, nagkakaroon na ng side na, ano ba talaga yung nangyari nun? Kumbaga kino-question eh. Wala lang. Nakwento lang namin kasi nag-Christmas party kami. Or year-end party. Or Thanksgiving party. Yan na nila. Okay naman. Masaya naman. Fun lang. Fun lang guys. Friendly game lang. Pero kumbaga, maganda doon, ni-remind tayo na maging salt and light of the earth. Actually, nung tinitingnan ko nga yung tinitingnan din namin yung, di ba, lagi tayong merong picture, ay sorry. Okay lang. Pictorial. Para ikaw pa'y nagulat. Sa dulo. Sabi ko parang, ang dami na pala natin, di ba, pinagkumpara nga ni Che, nung, year yun, B, nung yung tinignan mo? Year 4? Parang year 4 eh. Year 4. Nandun na nakita tayo sa Hulma nun. O wala pang Hulma nun, Okay. Santo Domingo. Okay. Baka nga 4. Yung kasal ni Brian. Okay. Parang ganun. Ala lang, nakita lang natin na faithful din talaga si God sa, sa mga sinabi niya. 'Di ba? Although hindi natin goal yung numbers, pero isa rin talaga sa palatandaan at senyales ng isang simbahan ay buhay. May merong quantity din na growth. Tsaka merong matanda. Merong diversity. Ganun. Bata. Merong middle age. So, kumbaga, meron. Hindi lang hindi nakasama yung ibang matanda at saka ibang family. Though we understand naman. Pero ang point nun is, to God be the glory if magdagdag siya ng soul. Pero kung di man is madagdagan yung holiness sa ating pamumuhay. And yung pressure, hindi na yun yung motivation mo, yung pressure na kailangan mag-share kasi konti lang tayo. Hindi eh. Ang napapalitan na siya ng joy at saka ng sense of being mo eh. Parang yun ay being mo. Part na yun eh. Para na siyang paghinga mo, para na siyang pagkain mo. Para na siyang makating ka lang mo. Ganun yung term, pangit mo. Yeah. Nakatutuloy ako. Ba't ba gumaganon? Baka nag-i-slide. Baka kailangan mo na ng bagong hindi. Baka yun ko. Ay, teka lang. Bakit? Sorry. May stand naman pala yung phone. Sorry. Okay na. Sige. Ano ba yan? Sobrang nasanay na. Ano na ba ngayon? Anong date na ba ngayon? It's December 16. So meron pa tayong isang week before Christmas? Meron pa tayo isang Monday, 23. 23 na. Wala lang. Ayoko na mag-Christmas special. Christmas special pa ba tayo? Ikaw bahala ka kung saan tayo i-lead. Ito, hindi naman natin sinadya to. Natapat lang. Pwede naman. Kung ano yung mga... pwede, no? Ay, sige, pwede. Gusto mo ba magagawa pa tayo January, February, March, may mga highlight? Wag. Hindi. Gumawa tayo ng, sir. Gumawa tayo ng special ng Christmas.
Ewan ko kung pwede ka ngayong week, Pwede naman siguro. Oo. Tapos yung doon natin na-explain yung mga ethical na sa Pasko. Kunyari, kailangan bang mamasko pa, mga ano bang Okay. mga ganong issue ba? Tapos, how we view yung mga tao na hindi nag-celebrate Oo, kung or paano paano naman yung mga nag-celebrate. basta yung ano nun, yung konsepto ng Pasko, Ah, mga ethical, mga kagawiang Pinoy na kailangan ng baliin. Ayan. Di ba? May mga at saka ganun. yung mga hindi nakaugalian na yun sana Ayun. sige, no problem. Sige. Okay. Pwede yan. Okay. Okay. Sige, punta na tayo sa ating main dish. Okay. Sa works of the flesh. Okay. Ano ba kapag tinawag na work? Sa Tagalog, ano ba yan? Pita ng laman? Ganon? Hindi. Tama rin naman. Pita ng laman o yung mga talaga. gawa ng laman. Ayan. Kasi parang dito, yung Galatians, di ba, may problema sila. Ang problema ng Galatians ay nagsimula sila ng tama Sa faith. Then tinatry nila na i-earn yung salvation by na-derail, nagkamali, works. Na-derail. Just kasi merong nalihis. kasi may nag-introduce sa kanila ng ibang gospel and tinanggap nila. Yun. Nung iba sa kanila, hindi naman nila lahat. Ayan. So ngayon, para magkaroon ng distinction, so sige, ganito na lang. Ito ang itsura ng totoong Christian. Ito ang itsura naman ng hindi, di ba parang ganun ang nangyari dito eh. Hindi na sana hindi na sana gustong isa-isahin. Pero sige, para malinaw, yun, ganito ang pamumuhay ng isang hindi tunay na Kristiyano at saka ng isang Kristiyano. Ngayon, pwede ba nilang sabing do not judge me dito? Pag tinuturo ko yung statement na yan sa personal development, sabi ko, wag na wag niyong gagamitin yung salitang do not judge me if alam na alam mo sa sarili mo na may ginagawa ka naman talagang kasalanan. Yung salitang do not judge me is alam mo sa sarili mo na malinis yung intention mo. Pero mali yung mali yung sinasabi sa'yo na ibang tao. Siguro yun pwede. Pero kung alam mo na may bahid dungis ka rin naman talaga, ang mo sabihin yun. Naalala ko yung kay Fernando. Alin yun? Diba yung sinabi ni, yung last year na Christmas party natin. Okay. Pinakabisa ka. Oo. Isa akong judge. Judge. Sa pamamagitan ng pinipuli niya, di ba? Kasi ang premise no, ng sinabi kasi ni Eddie Garcia, huwag kayong humatol nang hindi kayo hatulan. Di ba? Yan ang problem if ang gusto lang nating verse na binabasa is yung pakabig sa atin, yung maja-justify yung ating flesh. However, alam nyo kapag hindi tayo careful, napakalaking tendency na angkin ng verse na pakabig, ano? Madali nga lang eh. Madali lang. Pwede mo rin ipang sumbat sa ibang tao yun kung selfish kayo. However, that is a wrong use ng verse. Di ba? Sinabi dito, pautangin daw ang may galang. Pautangan mo ko. Yun nga, di ba? Kaya ang dyan, if may mga verse na inuutos, it is for us to apply, hindi to demand dun sa ibang tao. Tama. And the same Bible is also saying na we judge righteously. Natatandaan ko sa nung mga unang mga araw, kasi sa fellowship, may mga ganong tao din na parang church, tapos ang issue lang na to, hindi napapansin Ganun lang kaminyal lang. Yun nga, ang nasa isip ko na agad doon, yung verse na ito, hindi para i-demand mong gawin sa'yo. Kung hindi para gawin mo sa iba. Kunyari, love your neighbor. Ang pagbasa mo doon, kailangan kong mahalin ang aking kapwa. Hindi, kailangan nila akong mahalin. Hindi ganun. Dahil ako ay kapwa. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Tapos, kunwari, ikaw yung nag-share, make sure or maganda sana, ikaw napapractice mo na talaga, tapos nakikita mo yung need and concern sa church, kaya mo yun sineshare. Kasi nakita mo, they lack doing that. Pansin mo, kapag yung tao na nag-share is totoo sa buhay niya, yung sineshare niya, mahihiyay sinesharean eh. Bakit? Kasi hindi na pwede ibalik kasi totoo sa buhay. Blameless no? So, ngayon, ma-encourage. Kaya pala sa elder, no, na requirement, kailangan talaga blameless, no? Walang kapintasan, Hindi naman walang kapintasan na sinless, pero wala kang maibabato. Okay. Wala kang sukat kabigin. Parang gano'n.
Well, sige nga, punta na Mm. tayo sa isa-isahin ba natin 'yan, yung mga gawa ng Siguro, flesh na 'yan? sige, basahin mo lang muna yung 19 Sige, verse 19 hanggang 21a, hanggang dun sa at mga katulad sige, nito. sige. Obvious naman ang mga ginagawa ng laman. Okay. Obvious daw, yan yung mga immoral na gawain, malalaswang pag-iisip at mahahalay na pamumuhay. Gayon din ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, sobrang galit sa kapwa, pakikipag-away, pagseselos, pagkakagalit-galit, pagiging sakim, pagkakawatak-watak, pagkakampihan, pagkainggit, paglalasing, mga sobra-sobrang pagsasaya, at iba pang mga kagaya nito. Okay. Ngayon sa English sa NKJV, merong 17 na binabanggit. Kung isasama natin yung at ang mga katulad nito, yun yung pang number 18. And so on. Ngayon, siguro, tignan muna natin dito na hindi lang ito yung list. Hindi rin naman desire ni San Pablo na gumawa ng ganitong list. Pero, It so happen na ito kasi is kailangan ituro para visibly makita natin agad kung ano yung mali. May distinction na. May distinction agad. Though, ang works of the flesh, nag-start yan dun sa mga maling desire sa loob ng puso ng tao, madalas itong works of the flesh na to ay manifested externally. Kaya kumbaga, madali nating ma-distinguish. So, hindi talaga pwede dito yung wag mo akong husgahan. Yeah, okay. Ngayon, kasi husgahan ka talaga. Ngayon, actually, mas mainam nga husgahan na natin agad yung sarili natin para di na tayo agad husgahan eh. So, masanay na tayo na sa Bible, ganun talaga, may mga list of virtues na binabanggit, may mga list of vices na mali na kailangang talikuran or both na binabanggit sa Hindi ka ulit pwede Biblia. magtago sa legalism dito, no? Oo. Kasi Ba't mo ko binabawal? Legalistic yan. Yung legalistic lang naman is when you are trying to take an authority over a person by doing or following a specific law or command. Yun lang naman ang doon mo lang naman ito kasi behavior eh. Oo. Ito kasi na to eh. Gawin lifestyle na to eh. So kumbaga hindi ka namamali dito. Ibig sabihin obvious na mali nga. Okay. Now, mali is mali na dito, no? Okay. So yung 17 kasalanan na to is nahati sa 4 na kategorya. Yung unang category or ay tinatawag na sensual o sexual sin. Pwede ko bang malaman agad yung 4 tapos walang problema. Sige. So unang category, sensual and sexual sin. Okay. So ano yung sensual and sexual? Ganun ba? Pangalawa. Yung pangalawang religious. Okay, religious. Actually, ganun nga yung gagawin ko. Okay. Yung una, sensual or sexual sin, may kinalaman sa sexual pleasure. Okay? Religious sin. Ito naman is may kinalaman sa pagsamba other than sa Diyos. Or blasphemy against kay God na tinatawag. Sa pagsamba talaga. Oo. Yung isa naman, interpersonal sin. Ibig sabihin, yung kasalanan natin sa pakikisalamuha sa ating kapwa. Yung social sin naman na pang-4, ito yung kasalanan na nagagawa natin kasama yung ating kapwa. Okay? So, ang pinagkaiba ng number 3 sa number 4. Yung number 3, sa kapwa mo madalas nagagawa. Yung social sin, kasama mo silang gumagawa ng kasalanan na yon. Okay. So, ngayon, sabi dito, natatawa ako kay Spurgeon pero diretso yung pagkakasabi kasi, mapapansin nyo daw na si Apostle Paul ay gumamit ng not less than 17 na sins. Actually, 18 nga kung isasama mo yung and the like, para i-describe daw yung mga gawa ng laman, masamang pita ng laman. Sabi na dito, ang lengguwahe ng isang tao ay punong-puno ng masasamang salita, sapagkat ang puso ng tao ay punong-puno ng lahat ng kasamaan na ipinakikita nung dami nung salita na pwedeng gamiting pang-describe para sa kasalanan. Totoo naman, 17 yung binanggit para sa works of the flesh. Tapos yung sa fruit of the Holy Spirit, kaya mo i-summarize lang na isa yun love. Pero siyam. Compare mo dun sa 17. No? So meaning to say, yung naniniwala ako sa depravity ng man. Ako niniwala ako dun na talagang ang man is totally wicked. depraved.
ang man is selfish. Though may mga school of thought na nagsasabi na man is innately good, may mga ganong school of thought. Sir, yung ancient Greek ng mga Plato, Aristotle, anong paniniwala nila sa Magkakaiba din sila doon. magkakaiba rin? Magkakaiba din sila. Meron nga naniniwala. Sa bagay, sa kanila kasi, open sila sa ganon. Ano? Iba-view mo, iba-view ko. May, Parang ganun no? may naniniwala nga, walang concept ng good or evil. May naniniwala na wala pang good and evil, tabula rasa lang or empty slate lang. Tabula ang isang rasa. tao. May naniniwala naman na ang tao daw is innately good. Pero may naniniwala din na ang tao is innately evil. Though hindi siya Christian school of thought. Hindi Christian yun. Confucianism. Sa Confucianism, may ibang mga sekta na school of... May sect din ang Confucianism. Lahat majority ng major religion or world religion sa buong mundo is may mga sekta pa yan. Shintoism, may sekta yan. Taoism, may sekta yan. Buddhism. So, kumbaga, iba-iba, may mga iba't ibang sekta yan. Ang point lang is, may iba-ibang thinking na yung tao mabait, yung tao wicked. Based sa pagkakaunawa ko and pagbabasa so far, niniwala ko na man is innately evil. Okay. Oo, ako din eh. Kasi, di ba, kailangan mo pang disiplinahin yung bata. Kasi ang bata na hindi nasaway, paglaki, pasaway. Di ba? Foolishness. Saan niya makukuha yun? Foolishness is bound. Hindi man sinabing foolishness is learned. Hindi. Sabi, foolishness is bound. Di ba kapag mayroong batang makulit, kulang yan sa gabay. Bakit kailangan gabayan ng bata kung mabait siya na natural? Yun nga yung point. Tapos nagsasabi ng, hindi, bata yan, di marunong magsinungaling. I think kailangan nating baguhin yung statement na yun. May mga bata kasi sinungaling. Lalo-lalo na yung may mga fear na maging accountable sa mali nilang ginawa. Di ba pamangkin ko, siya, nagsisinungaling siya, hindi ako, pero siya naman. Meron nga, yung nag-iiyak-iyakan para mapansin, pero hindi naman talaga nasaktan. Okay. Sa mga ganung bagay. Ngayon na-expose na sila dahil may may social media. At saka yung di ba, yung tulog yung bata, tapos tulog na kaya ito. Pag tinaas ko yung kamay at bumaba, hindi pa tulog. Pero pag tinaas ko at hindi bumaba, tulog na. De. Bata pa lang. Bata. Okay. So ngayon, magsimula tayo sa unang kategorya. Sensual or sexual sin. Pag sinabi kasing sensual, madalas, it is sexual. Kasi you are trying... Connotation. You are trying to give pleasure sa senses mo eh. Okay? Ang mabinanggit pa dito na sensual sin ay lahat nagre-relate sa sexual. Okay? So, number 1, adultery. Number 2, fornication. Number 3, uncleanness. Number 4, lewdness. Okay, dun muna tayo sa adultery. Gigi. Okay. Adult. Kaya siya adultery is because any sexual immorality na nagva-violate sa marriage covenant. So, adultery always involves a married person. Yun. Okay. Sa batas din. Ang adultery always involves a married person. Either yung lalaki. Yung lalaki, married, tapos yung babae, hindi. Adultery siya. Adultery pa rin because it involves a married person. O kahit na sabihin natin, pareho silang married pero hindi sila yung mag-asawa, adultery pa rin yun because it involves a married person. So, kumbaga, pinakikita dito na mali yun. Kasi sa Diyos, sige, ano yan? Hindi, yun nga eh. Kasi di ba uso daw ngayon sa opisina yung mga lab team. Ngayon, madami ngayon na lumabas sa social media dahil Christmas party. So, may mga pinagtatambal sila sa Christmas party na may mga asawa sila outside ng office. Tapos, yung mga parlor games nila, malaswa. Di ba? May ganong issue ngayon na sa social media na tama ba ito na hinahayaan ng opisina na mga merong asawang mga tao pinagtatambal nila sa tas mga bastos talaga yung mga parlor games nila. And doon nga ako nagtataka eh. Kumbaga, kahit nga lang sa kahit lang sa
minsan sa mga simpleng simpleng birthday party eh. Kahit nga sa mga kasal, yung may mga, pa-games. Ay, yung mga Ako naman, garter, ganun. Ako naman, natatawa na lang ako. Kasi ba, ang tatalino ng mga tao ditong involved, hindi ba nila kayang gumawa ng laro or any activity na hindi Wholesome. malaswa o kaya wholesome? Hindi, nasa nag-iisip lang yan. Pero, Ay, ano yun? Tawag dito, ano yan? gesture yun. May tamang term din. Pero actually, fallacy din yun eh. Hindi, Oo. nasa nag-iisip lang yun eh. Hindi eh. Alam nung gumawa ng laro na merong awkwardness doon sa game niya, pero tinuloy pa rin niya. Parang ano yun So, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, nasa nag-iisip lang Saka yun. parang ano yan, sir, parang may pinaparinggan ako. Wala ako sinabing pangalan. Diba? Pero nag-i-insinuate ka. nag-iisip. Parang ganun lang yun eh. Oo. Parang dinidescribe mo na yung tao eh. Dinidescribe mo lang siyang siya na eh. Oo. Pero wala akong sinabing Sabi pangalan. ka, hindi. Ba't ka nagre-react? Tas, Tamaan sa pool. Diba? hindi na alam yun. Kung di mo sinabi, hindi naman nila malalaman eh. But eventually, malalaman din nila. Then, pag naalaman na nila kung ano yung connotation ng ginagawa na nila na yun, then maaalala nila yung activity na yun. Hala, ang bastos pala nung game natin. Actually, you see? minsan nga, mas na tumatatak sa isip ng tao yung mga salita na hindi natin binabanggit. Yes. Yung mga unspoken na So, suggestive. Di ba? Kaya nga, kunwari, papasayaw ng mahalay tsaka malaswa. Hindi, sayaw lang naman yan. Minsan sinabi ko, ang dami nating mga nakapag-aral dito, nakapagtapos, na very formal. Why are we accommodating yung mga ganitong uri I-report ko yan. ng laro? Magiging report ko yan. Yun nga lang point ko eh. Bakit yung mga hindi mahalay, hindi malaswa, at saka yung prim and proper, at saka yung formal, o sabihin natin na talagang merong value system sa mga ganong bagay, bakit tayo pa yung dapat mag-accommodate sa mga ganong uri ng activity? May Christmas party tayo. Kasi, wala namang malaswang laro. yun nga yung Masaya point. naman. Kasi hindi magiging masaya kapag walang malaswa. Actually, mamaya, may babanggitin din dito na hindi talagang yun yung gusto mong i-point out eh. Yung mga double meaning nga lang, kasalanan na yun eh. Ade, how much more pa yung you are doing an act. Kulang lang, maghubo na lang yung eh. Meron nga one time yung nag-print up. Tapos parang, Prenup. may nag-print up na ang post nila iba't ibang sexual position pero nakadamit. Tapos, ano yun eh? Maraming likes yun eh. So, talagang pero celebrated pag binasa mo yung comment, divided yung netizen. Okay. Minsan sabi na, malaswa, ganyan. Sabi ng iba, bakit hindi nyo rin ba ginagawa yan? Yun ang... Sa kwarto. Hindi, mamaya, ibabanggitin din natin na actually, yung itinatago mo yung kasalanan, mali na yun. Pero mas malaking kasalanan, yung proud ka pa na ginagawa mo yun in public. Yun na kasi yung pinaka Hindi siguro nino-normalize na ng ating generation ngayon yung gano'n. No. Yeah. Very sexual ang generation natin ngayon eh. Bata pa lang eh. Yeah. Na-expose na kasi sa ganun. Actually, observation namin sa nature ng work namin, iba talaga. Yeah. Ngayon, mas prone. So, yun yung adultery, It involves always yung tinatawag na married person. Pangalawa is... sige, kung sakaling hindi ka kasal. Sige. kung hindi ka sakaling kasal, pero hindi kayo married pareho, o hindi pa kayo kasal, so, ang tawag naman doon ay fornication or porneia. Ano ba sa Tagalog yun? Kahalayan. Ayun. Kasi paiki-apid yung yung married eh. O yun. Parang niya trespass siya ng marriage contract. Tama ba? Yung adultery. Pagtatrespass. Ito naman, wala pang contract. Kaya nga lang, ginagawa nyo na yung mga activity or ng married. Hindi naman kayo married. Ayun. So, kumbaga, premarital. Oo, premarital sex. So, uso na. Hindi naman dependent sa pagiging uso yung pero sa tingin mo, sir, sa bagay, syempre, mag-oo ka dito.
Pero for the sake na lang din. Okay. Tingin mo talagang ang laki ng ang laki ng impluwensya talaga ng ng mga media, ng napapanood Oo. Kasi na-normalize to Oo. No? Ito nga lang yung Normalize to, sir. yung nga lang live-in bago ikasal. Oo, ngayon Nung kasi nagtatanong ako before, konti lang nagtataas ng kamay, siguro 2, 3, 4. Nung nagtanong na ako ngayon, siguro mga 5 years lang ang pagitan or 6 years. Nung nagtatanong na ako ngayon, yung nagtaas ng kamay ay more than half na. Kunwari 18 yung nagtaas, 17 yung hindi nagtaas. Dumami na. Ang pro live-in? Pro live-in. Doon sa section na tinanong ko. Okay, ang kanila siguro na dahilan bakit sila pro ay dahil maraming mga asawa na naghihiwalay. Possible. Okay, so kumbaga nag-experiment. Oo, Okay. parang ang madalas nilang gamitin diyan kung bibili ka ng kotse, i-test drive mo muna. Okay. Kasi baka daw hindi mag-work. Kaso nga lang, hindi kasi tayo gamit. Yun nga. At hindi tayo science experiment. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, ano ang basis nyo para masabi na tama o mali ang isang bagay? At magsabi sila, yung tingin po namin tama, ganyan-ganyan. Yung tingin mo tama at yung tingin niyan tama is pwede magkaiba? Yes. Pwede bang yung tingin mo tama? Sino tama sa inyo? Tapos ito pa, yung tingin mo bang tama ngayon, pwede susunod, hindi na? Yes, sir. So, ibig sabihin, yung ginagamit nyong basis ng tama o mali, mahina. Meron ganong argument Sabi niya, kung ganon ka mag-isip, anong mararamdaman mo? Kunyari, bukas nakawin ko lahat ng mga gamit. Yun nga yung point. Para sa akin, ito ang tama. Yun nga yung point. So, ibig sabihin, dapat ang basis mo ng iyong right and wrong is something, or ng morality, is something na hindi nagbabago. Kasi kung pabago-bago siya, hanggang saan mo iaasog yung changes na yun to accommodate yung gusto mo at to not accommodate yung ayaw mo. Saka yung concept ng morality, sige nga isipin mo. Nagbabago na. Paano tayo nagkaroon ng concept ng morality? Saan galing yun? Oo. Di ba pinanganak tayo? Paano mo malalaman ng moral sa immoral? Oo. Yan nga yung point nun. Kasi may moral giver. Kaya nga, si God. Kaya nga binanggit ko sa kanila, kung ganyan yung basis nyo, dapat bago kayo sumagot, bago kayo magtaas ng kamay, kasi nung in-explain ko na-realize ako nga pala sir, no, mali. Kaya next time, bago kayo magtaas ng kamay, i-consider nyo rin yung ibang factor. Ayan. So, nung pag tinanong mo uli yun, mas konti na yung magtataas ng kamay kasi gets na nila. So, kumbaga, do not casually raise your hand na approve ka sa isang bagay na hindi mo pinag-isipang maigi. Ayan. Pero totoo yun. Ano na to? Celebrated to. Kasi madaming mga celebrity gumagawa. Siyempre, ang mga heroes mo minsan pag celebrity. Oo. Kunyari sila Kong TV, di ba? Okay sila di ba? Sa totoo lang, okay naman sila. Hindi naman sila parang pangit na impluensya. Kaso nga lang, meron silang instance na hindi pa sila kasal. Although ngayon kasal na. So nga lang, yun yung naging avenue ng iba. Hindi naman sila, okay naman. Okay naman. Ayun. So, kumbaga, nagiging siya loophole naging na hindi naman dapat pag gamitin o gayahin. Kahit kay student ko kanina, may mga jargon silang ginagamit kasi narinig lang nila kay Malupiton Tapos, ayoko lang banggitin yung term. Ayoko lang banggitin yung term Kaso, sabi ko sa kanila, inalam niyo malam ba kung anong origin ng word na yan? Sir, ginagamit kasi sir ni Malupiton So, ang intindi namin, ganito pala yung salita. Ibig sabihin ng salita niyan. Okay, provided. Why do you allow an influencer to influence you in something na hindi mo naman alam kung ano yung ibig sabihin? Alam mo ba kung ano yung literal na ibig sabihin yan? Ganito. Ay, ganun ba sir? Sige, next time di ko nagagamitin. Kaso nga lang sir, pwede ko i-justify na yung connotation ko doon sa sinabi ko is ito. Sabi ko, jargon na. Kasi jargon na. Yun daw yung pakaulugan niya doon sa sinasabi niya. Yes, I can accept that. However, you must also understand na hindi mo ka-generation yung kausap mo. Sa akin mo pinasa, teacher mo ko, di ba? I am Generation Y, Generation Z ka. So, hindi pwede yung argument mo na yan na ipipilit mo na yaan yung connotation niyan, alam mong sa akin mo ipapasa. Ko-consider mo din. Yes. As a communicator. Yes. Hindi pwede na sa receiver. Yes. Hindi pwede ka ako na kayo is ganyan kayo mag-usap. Ang kasi about introducing yourself So,
what if i-introduce mo yung sarili mo sa isang tao Ganda na ng hindi klase mo, ganun sir. yung Ganda ng klase mo. Parang, personal. parang ano sila, ang mga klase din ay parang malaya silang magpahayag ng ano. Ganun naman Ang kami ganda. ganun naman kayo Kaya mag-usap. wala ako nung subject nung ganun. Actually, natatandaan ko, English pa nga eh. Wala namang per dev nun eh. Wala pa talaga kasi Life is, kung ano lang, kasi ang Christian kasi yung teacher ko dun. okay. Is life fair or unfair? Yun yung ano niya eh. Yun yung parang debate namin dun eh. Nandun ako sa side ng unfair eh. Life is Nung time na unfairly good. Pwede mo isagot kasi ganun. Tama. And at the end, mag-glorify pa rin si God. Pwede naman. Basta hayaan mo na sila magsalita. Sabi ko, sabi ko sa klase natin, pero sabi ko sa klase natin, control yung environment, teacher niyo ako. Pero if you want to dig deeper on that, at sa labas na tayo, I would be your, kumbaga, kaibigan ko kayo, hindi teaching approach ang gagamitin ko sa inyo. Mas magiging open ako may pag-usap sa'yo. Pero while we are inside this classroom, syempre, merong authority and strictness akong i-enforce. Kasi baka akalain nung iba, ay okay lang pala yung ganun. Tsaka we don't have the luxury of time, sabi ko nga na. So, to continue, fornication is sexual activity na ginagawa before ng hindi kasal. Walang kasal doon sa dalawa na yun. Okay? Yung privilege ng married person. Okay, ayun. Next, number 3, uncleanness. Uncleanness or karumihan. Okay? Opposite of purity. Kadalisayan naman yung isa eh. Iba sabi, kalinisan. Kadalisayan, dalisay. Yun eh. Okay. Pala yan, pina-English mo yung mga dalisay. Actually, pina-English nyo, di ba, may mga English. Remember na yung English may synonyms. For example, yung bukan liwayway. Actually, yung spring, kaya nga siya spring. Mali kayo. Kunwari, bukan liwayway. Hindi mo ko ito naman. Pero makinig ka. Doon, yun, actually, diba? Pero maganda yung enforcement nila ng authority. Kasi, kailangan, yun na lang. May order. Yun. So, agree ako doon. Kasi baka pwedeng, sige, pwede na. Di ba? Baka ganun. Kasi agree ako doon. Though marami kaming mga supposedly tamang sagot na hindi in-accept. Okay lang yun. At least merong fairness na, yun lang naman kasi talaga. Okay lang yun. Kumbaga, kasi baka pwedeng bigyan kayo, tapos yung iba. Tsaka fun lang. Okay kayo. Kayo na pala, sir, next year. Hindi. Kami next year para maiwasan yung mga dayaan. Hindi lang dayaan. Yung may magko-contest na, kasi ganito, ganyan. Wala lang contest? Basta lang. Siguro, sige. Kilala mo naman ako, di ba? Excited. Kumbaga, kilala mo naman ako mag-enforce ng plano. Bago ka mag-contest, isusuring ko muna, overthinker ako eh. Susuring ko muna susuring ko muna kahit mag-contest ka, eto lang yung bounce ng ganun, kailangan mo sumunod. Siyempre, medyo authoritative kayo, Pero kahapon, ang gusto ko sabihin, igalang natin yung game master. Kaya sa akin, it's fun. Sa akin, whether we win or whether we lose, okay lang. Doesn't matter. Hindi naman mantra, no? So, motto ko pa rin yung term na be a man of character rather than man of excellence. Panalo ka nga, pero kumbaga, lumitaw naman yung character mo doon sa bagay na yun. Nung bata-bata ako, mas bata, syempre, malaki ang impact sa akin na kailangan panalo ka, competitive ka, ganito. Pero habang tumatanda ka, hindi ka na na-phase or nakukuhan kung hindi ka manalo eh. Kasi mas madalas na ako nag-observe ngayon, yung character pag tumatanda ka nun, nag-observe ka na madalas. Mas ma-amaze ka pala sa isang tao na hindi nagtataas ng boses at nagagalit, pero napapasunod or nagkakaroon ng orders dun sa loob ng classroom. Kaysa yung isang tao na bulyaw ng bulyaw, pero magugulo pa rin yung mga estudyante. Sabi ko, ano ang sikreto dito? Merong Meron nga akong napanood na movie ni Joey De Leon sa ni Tony. Yung teacher siya. Maganda. Strict siya.
Tapos naiayos naman niya ng maganda. Oo. Yung hindi siya strict na strict eh. Oo. Sobrang nasanay lang yung mga estudyante Yes. sa loose Mm. na teacher. Oo. Nung siya na, yung normal, Oo. parang ano na. Mm. Yun lang. Tapos factor doon yun, depende rin kasi sa section. Kunwari ngayon, yung section ko ngayon is STEM. Hindi pa ako nagtataas ng boses. Kaya nga lang, minapaiyak ako kasi sabi ko, you're not wearing your proper uniform. Nito lang yan. Nito lang. Nito lang. Napag-usapan na kasi namin to. Umattend ka ng orientation, right? This not your first time, right? You understand na nagkaroon din tayo ng school orientation na lahatan. So, anong suot niya? Naka-jacket. Tapos iba'y kulay ng damit. Hindi nga prescribed, di nga uniform, di rin departmental shirt, di rin white shirt. So, I'm very sorry, but I have to i-impose mo yung rules. Lumabas siya. This is not biblical, pero minsan sinusunod ko to. Kunwari, nagsabi ka ng instruction, hindi sinunod, ulitin mo. Hindi, ulitin mo muna. Explain mo ng maayos. Pag hindi pa rin sumunod, tsaka mo sampulan. Kasi baka doon nila maintindihan doon sa sample. Then after nun, kinausap ko yung bata. Kami lang. Nag-apologize ako if I have to do that. But she has to understand na may consequence. Kailangan sumunod. Tama. Because kapag hindi ko ginawa ako yun, mawawalan ako ng integrity. Mas lalong hindi. Ang sasabihin nyo sa akin, ganyan-ganyan lang pala si Sir. Kaya kapag may sinabi ka na, wala nang bigat. Yeah. Pero hindi ako nagtaas ng boses. So, pwede pala yun. Yun. So, ngayon, balik tayo sa uncleanness. Hindi naman lagi pala ang uncleanness ay sexual. Kasi yung uncleanness, ito yung sinabi dito, it covers many sexual sin that are not actual intercourse or even interaction with another person. Example, porneia or pornography. Uncleanness, kasama siya. Uncleanness. Hindi na ma-involve yung ibang tao doon. Isa ka lang. But still, that's a form of uncleanness. And normally, it is done in private. Yun. Kaya nga merong nabasang Siyempre, gusto tong quote nung iba. We are being judged by people who do worse things in private. Ay, yung Marisrakal yata ito. Parang yung... di ba? Parang sa tayo ko doon nag-start yun eh. Dahil nga na-humiliate si Marisrakal, yung issue niya. So, siyempre, may mga quotation. Parang, binato siya, bato na rin tayo. Di ba? Parang gano'n. Wagon yun eh. Kaya maganda yung sinabi ni Rica Paralejo tsaka ni Maricar. Being people na humble or sabihin natin na-realize na-realize nila yung state of depravity nila. Ang ganda nung sinabi nila na yes, totoo naman. And I agree sa statement nila na no, actually, we are worse than them in other areas ng buhay natin. It's just so happen na hindi tayo artista, hindi tayo celebrity. We are maybe worse than them. So, kumbaga, let us not... Kayo ba, gusto nyo ba na i-flash yung mga sinyo din? Tapos, try natin kung anong reaksyon ng madla. Yeah. Yun nga yung point. Di ba nakatakot? So, kumbaga... May movie na ganun. Anong movie yun? Hindi ko alam kung anong movie. Basta ang point ko lang is... Nandito pa rin yung mercy ni God sa atin na worst things ang pwede mangyari sa'yo. Ito yung mga bad things na pwede mangyari sa'yo. But worse, pag di ka tumigil. Yan. Uncleanness. Lewdness naman. Next, lastly, lewdness or licentiousness. Licentious. Ibig sabihin, you are ready to sin anytime. Kung yung unclean, tinatago pa yung kasalanan, itong licentious is... License? Sinashock nila publicly na, ito yung ginagawa ko, ano ngayon? So, parang proud pa sila na ginagawa yung kasalanan na yun. So, ibig sabihin, tinatanggal na nila lahat ng hiya. Tinatanggal na nila lahat ng embarrassment or pagiging proper. Basta, higi na. Todo na. Ito na ako. Ito na yun. Go. Rupa Wekit. Go. Yes. Minsan ka may mga seryosong statement tapos pag naisip ko siya nagsalita na para nawawala yun. Kanina kasi nanonood ako pelikula niya. Tawa kami.
Yung mga delivery lang. Kaya nga. Anyway, yun yung... Bakit ganun? So, yung lewdness is public. Actually, yan yung pinakadulo nung Romans chapter 1 okay. Yung pinapalakpakan pa nila yung openly na gumagawa. Although they knew God, they did not glorify them. Yung iba, tago pa Sila, public, then kino-comment pa nila yung... Kino-comment, yun yung tamang term. Tama. Okay, so tapos na tayo sa category A, which is yung sexual sin. Doon naman tayo sa category B, religious sin. Dalawa lang sige, to. sabihin nating wala kang hint ng sexual sin. Dito na tayo sa pangalawa. Na hindi naman ako naniniwala. Lahat nga David nga Pangalawa. Diba? Sige, okay, pangalawa. Yung para laki, baka sa first line Religious sin. Okay. Religious sin, so dalawa binabanggit dito, idolatry at saka sorcery. So, okay. Alam mo naman yung idolatry, di ba? Pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Hindi naman necessarily na may rebulto. Pero, kasama rin yun. Pero, anything na inuuna mo bago si God is actually your pera. God. Sabi dito, trabaho. Okay, sabi, when people serve a God of their own opinion, creation, they reject the true and living God. So, ano yung mga possible dito? Pera, relasyon, trabaho, hobby, ganyan. So, that's also idolatry. Pamilya. Sarili, yourself is your God. So, that's also a form of idolatry. Bansa. Hindi, may ganun di ba? Parang patriotic na tao. Oo. So, sobrang patriotic. Kaya nga may yung hierarchy na maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan at makabansa. Dulo pa. Dulo pa pala. Yeah. Anin mo yung bansa na walang Diyos. Anin mo bansa na walang pagmamahalan. Kasi ang una pala dyan, di ba, maka-Diyos, makakalikasan. Di ba yun yung old na binago yun Switch. Wala lang. Okay, next. Sorcery. Pangkukulam, witchcraft. Sinong kumulam sa inyo? May mga literal naman kasi talagang mangkukulam. Totoo pa yun. Pero hindi lang yun. Okay? Tapos na yung Halloween yung rebellion, di ba, is likened unto witchcraft. Uso dati yun Pero, nanggaling kasi yung salitang sorcery na term na ginamit ni Paul na pharmakeia or pharmacy. So, ibig sabihin, paggamit ng mga drugs, potions, or spell. So, ibig sabihin, narcotics, pag nagtutwitch ng utak, ng layaw, okay, anything na tinitake mo as drugs to perform yung occult or para ma-alter yung yung behavior o yung ugali mo to sin, or sabihin natin na indirectly to sin, sorcery may yun. Intoxicate. Pero iba pa yung intoxication. Hiwalay yun na kategorya. Na category yung sa drunkenness. So itong sorcery, sabihin na natin totoong kulam. Sige. Yes. Meron naman kasi talaga nun. May online kulam na nga Bayan. Totoo nga may online albularyo Kaya pag naiinis na lang sa ibang tao baka bili kang manika kano iba ginagawa yung hindi makasingil. Hindi makasingil. Pakaloloko. Bago mangutang kuha na. Loloko na naiisip. Deposito. Buhok Anyway, so that is religious sin. Ibig sabihin, any sin na going against the ritual, ceremony, or worshiping God. So, that is religious sin. Idolatry and sorcery. Okay. Okay, next. Ito, marami to. Yung tinatawag na interpersonal sin or people sins. Ayan na. Isa-isayin ko lang hatred, contention, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresy, envy, and murder. 9. Siyam. Mabilis lang naman to. Isa-isayin ko. Hatred. Bagalan mo lang. Hatred. So, pag sinabing hatred, ito, internal to Opposite siya ng love. So, meron kang poot. Ano absence? Indifference. Yeah. Indifference, wala ka ng pakialam. Okay. Hatred is meron kang poot o galit sa puso mo against sa iyong kapwa. So, ang tendency nun, pwede kang magwala, magalit, manakit. So, marami siyang manifestation. Ano sa tingin mo ang kinagagalit ng kadalasan ng mga tao towards sa other
hindi na-meet yung kanyang expectation. Galing. Yun, Nice. yun lang naman. Yeah. 'Di ba? Yun Meron naman. siyang gustong makuha or ina-expect makuha, hindi na-meet yung kanyang expectation. Yun. Galit ako. Oo. Meron akong deserve na sa tingin kong deserve ko, hindi ko natanggap. Hindi mo natanggap. Tapos, hinihingi mo, ina-expect mo sa isang particular or group of people. Ni hatred. Oh. Actually, sabi nga nila, sa couples naman ito, madalas nga daw na pag-aaway, number one reason is uncommunicated expectation. Yun daw yun. Hindi jealousy, hindi ano. Pero yun. Kaso, tignan mo rin bakit hindi nako-communicate yung expectation. Baka may barrier. Baka naman kasi may mga barriers like ikaw yung laging nasusunod or na-try na niya i-communicate dati, kina-cancel mo or sabihin natin na para ba dinadown mo or nire-reject mo or kina-cancel. Ay, hindi, may tawag doon eh. Ini-invalidate mo yung expectation. Kaya ang nagiging default wala lang yan. Parang yun lang. Kaya nadi-default kayo ng tao, bakit pa ako magsasabi? Nung minsan, na-invalidate lang. So, madala. So, mainam sana ma-cultivate natin yung ganong culture or sabihin natin na environment na habit. Kayang Attitude. Tapos mag-usapan natin. Sige. Ito yung expectation. Kaya may orientation no? Sa lahat no? Kahit sabihin natin ang cringe naman, kailangan ba pinag-uusapan? Hindi. Hindi. Minsan kailangan kasi minsan malabo ka rin kausap. Yung parang hahanapan pa ng loophole. Pero hindi mo sinabi. Kung ikaw is tunay na nagmamahal, hindi mabigat na effort sa'yo na mag-extend beyond kung ano yung kinommunicate. Ako, di ba sabi, wag tayong basta-basta. Hindi ka denumero, no? Pag maibigin ka eh. Ito ang tingin ko para aware lang din. Ako lang naman to. Sige, tingnan natin. Siyempre, kung ako din yan. Kailangan maingat tayo na mangako. Minsan wag na lang daw mangako kasi sabihin natin, baka hindi matupad, ganyan-ganyan. Okay, in reference ito sa pangako natin sa isa't isa, hindi naman yung pangako kay God. Kasi iba yun. Yung salitaan lang natin. Yun. Sa akin naman, narilakad. Sa akin naman, kung ikaw yung tao na, sige, hindi na ako mangangako, puro ganun ka, hindi na ako mangangako, ganito lang yan, ganito yan, para laging bigyan na puwang yung error mo, para bigyan ng puwang yung minsan convenient sa'yo na hindi mo tandaan, or para bigyan ng room yung para yung gusto mo, yun yung masunod, para sa akin, para masabi mong wala ko sinabi o para masabi mong hindi ka nagkamali or para may loophole ka, para sa akin, ang nipis naman at ang hina naman ng relasyon na walang pangako sa isa't isa. Para sa akin, yun ang ko. Tayo nabubuhay tayo sa sa kontrata kaso minsan pag may wasay contract. Kaso minsan pag may makakausap akong tao na yun, parang ang dating nila parang ang bigat-bigat nung sinasabi ko, parang kailangan is, ang tawag dito, yung aralin nila maigi. Yun lang. Hindi, yun yung point na para ipakita mo sa tao na yun na mahalaga yung tao na yun. Ganun mo siya vina-value. Hindi naman sinabi na pag nagkamali ka is, ala na, X na, tapos yung relasyon. Hindi yung ganun eh. Pero yung makita nung kaibigan mo, magulang mo, kapatid mo, asawa mo, jowa mo, na pinahalagahan mo yung relationship. Kaya yung pangako mo, tinutupad mo. Kaya may mga vow sa marriage na... I am not saying na 100% magagawa mo yun. Pero kumbaga, at least meron kayong contract, may binding. Yeah. Tsaka mas lean ka, sided ka, na mag-effort talaga na gawin yung bagay na yun. Hindi yung, pag tinamad ako, hindi ko gagawin. Alam mo ko sinabi. Parang alang bayag yung... Parang hindi na ako nag-enroll eh. Parang gano'n. Parang ako naka-enroll. Yun. So, yun yung hatred. Doon tayo sa contention. Yung contention naman ay rivalry. Yung merong alitan. Anime, kadami ng gano'n mga healthy rivalry daw. Di ba? Sabi nila. Ngayon may alitan. So, quarrels, wrangling, strife. So, kumbaga, argumentative spirit or sabihin natin combative spirit. Ngayon, kung nag-iiba yung dating ng statement mo,
Ako, confrontative kasi ko eh. Eh dahil personality ko yon, hindi ko pwedeng laging i-reason out na personality ko yon. Kaya kunwari, medyo, Naging strict ka, ewan ko straight. ba, parang common na kasi na kapag ako na-intimidate yung estudyante. Pag feeling ko na-intimidate yung estudyante, teka, wait lang. Ibahin ko yung pagkakasabi, approach. So, tatakot sila sumagot. Sabi ko, wala akong hawak na class card. Wala akong ano. You are free to answer. So, ibahin mo pa rin yung approach. Kasi ayaw mo na ang maghari sa'yo. Nag-a-adjust ka pa rin. Yes. Kasi every personality, naglilin ka minsan sa dito eh. Oo. Every personality may strong ka na bad side eh. Yes. At saka, maraming side yung nature natin. Hindi ko dati nakagawa ka ng mali. Oh, lumabas yung tunay niyang kulay. So nung naging mabait ako, hindi totoong kulay. Yung ganda nga nung post na yun eh. It so happened na hindi pa namamatay totally yung pangit na nature na yun. Yun nga yung ng sanctification eh. Pero wag naman nating i-highlight yun yung pumangit tapos yun yung i-highlight lagi. As for us naman, i-work out naman din natin yung area na true colors. Oo. So yun, nung naging mabuti ako, hindi totoo yun. Sige. Hindi pala totoo. Sige, isumbat ko na. Hindi na pala totoo. Hindi, pangit na illustration. Siyempre, hindi man natin gagawin. Ang point lang is, hindi perfect yung tao. It's not an excuse, pero alam mo ba na ang tawag daw sa isang tao na hindi niya laging hinahanap yung malinong tao at binababaan niya yung expectation niya sa mga tao. Kasi kahit magkamali man, hindi na siya yung sobrang nagagalit. Ang tawag daw doon ay mercy. Mercy. Mercy pala yun. Na hindi na sobrang taas na expectation mo sa ibang tao. That's a mercy. Next, jealousy. Yung jealousy is selos, normally. Gusto mo kung ano yung tinatanggap ng iba, gusto natin sa atin. Parang inggit yan. Oo. The desire to have, yung isa meron pa kasi, jealousy tsaka envy. Magkaiba yun eh. Yung jealousy kasi is the desire to have what someone else Bakit has. kadalasan yung selos associated sa, may mahal siyang iba? Kasi di ba parang ganito yan eh, pag-aari mo na siya. Parang ganun eh. Yan yung... Paano yung kunyari, asawa mo, may valid reason naman na magselos ka? Okay. Meron naman. Ang selos kasi pag tao, it is always rooted sa niya. Selfishness niya. Unlike yung selos kasi ng Diyos, rooted siya sa holiness niya. Nga eh. Pero paano yun? Kunyari, may valid ba na kunyari? Sa tingin ko kasi parang valid eh. May valid na, syempre kunyari nakita mo, asawa mo, nakapagtalik sa iba. Tapos naramdaman mo ko, nagselos ako. Hindi, magalit ka talaga. Galit. Syempre, galit ka sa kasalanan eh. That's a normal. Hindi naman sinabing lahat ng galit is sin. Kaya nga sabi, ngayon, ang point ko lang, hindi ako masyadong naglilin sa may valid na tama yung jealousy. Naglilin ako sa ganitong info na hindi masyadong harsh. Part ng nature yon ng tao. Kumbaga, nauunawaan ko kung ano man yung action na lumabas sa'yo because of jealousy. However, hindi niya gina-justify yung maling behavior na magagawa mo because of that. Dahil doon. Oo, kasi kadaming mga nakapatay ng tao dyan. Oo. At hindi lang ito sa mag-asawa. Kunwari, jealous ka sa attention. Bakit sa kanya, ganito si mama, sa akin, hindi. Jealousy din yun. Bakit siya binigyan nito? Bakit ako? Hindi. Jealousy din yun. So, Maraming mga matatanda na sa tingin nila, wala silang ganito, pero tingin ko, hindi pa lang sila na-expose sa situation na naramdaman nila or na-expose sila na ganun pala yung nararamdaman nila. So, bakit siya may leave? Ako wala. Di ba? So, yun yung jealousy. Iba na. So, yun yung jealousy. Yung meron siya, gusto mo, ikaw din. Okay. Jealousy. Outburst China oil? Yun ba yan? Outburst of wrath. China oil, sana all. Outburst of wrath. Ano naman to? Yung uncontrolled anger. Yung buong period na nagalit. Okay. Ang pangit po kasi sa outburst of wrath, yung nagiging violent na. Saka siya,
Walang self-control. Walang self-control. Ayun. Bugso ng damdamin. Oo. Parang ano. Pero mali pa rin yun. Medyo wala pa akong masyadong nakikitang ganito. Pero may ganito ha. May ganito talagang tao. War freak. Parang war freak. Parang gusto nila lagi away. Parang gano'n. Actually, may mga nag-i-instance ako na outburst of anger. Pero pero words. Hindi ko na pwede sabihin na ano lang ako. Hindi. Mali pa rin yun eh. Words pa rin yun. Minsan mas masakit pa nga yung words eh. Mali yun. So, kailangan nating ma-overcome yung mga bagay. Mamaya i-explain natin paano ko nagawa ko tong sin na to. Dahil di na ako Christian. May magandang sinabi dito sa bandang dulo. I-explain naman eh. Selfish ambition. Pag sinabing selfish ambition, wala rin, may gagawin na tama naman. O ano mapapala ko dyan? Ano meron sa akin dyan? So, gusto mo laging may pakinabang. So, sabi parang dito, hindi siya pabigay, the ambition which has no concept of service and ang aim lang niya ay profit and power. So, kabaligtaran ng servant. So, pakabig. Yun yung selfish ambition. Dissension. Yung dissension is pagkakahiwa-hiwalay or sabihin natin na pagkakawatak-watak. Dissension. Nagkakampi-kampi. O, kami dito, bahala kayo dyan. Yun ang iniiwasan natin sa loob ng church. Dissension. Heresy. Corinthians, yun yung problema eh. Yung heresy, hindi lang basta maling katuruan. Yung heresy is yung magsabi ka lang din ng mga thoughts or situation na magdi-divide sa unity ng church. Okay? Pero, wait lang Kasi minsan, nasabi natin, unity lang. May mga pagkakataon na it's better to be divided in the truth than be united in error. Saka, kasi si Jesus, nung nagturo siya, heresy, blasphemy, yun sabi sa kanya. Ibig sabihin ba nun, totoo yun? Hindi. Hindi naman, di ba? So, ganun lang din. So, minsan, baka akala nyo heresy o blasphemy, yung pala yung tama. Oo. Nako-correct lang. Tsaka sabi ni Jesus, di ba, I came with a sword para bigyan ng ang tawag dito na yung heresy na sinasabi dito, yun yung birth out din ng selfish ambition mo. Bakit mo siya gagawin? Ba't mo siya sinasabi? Ba't ka anong rumor na ganito? Yung mga ganito talagang klaseng tao. Base yung sa pinag-aaway-aaway niya. Gusto nila may gulo. Pinag-aaway. Ang boring Oo nga. Yung parang ginagalit. Ginagalit yung kapwa. Pinaprovoke. Parang yun ang gusto niya. Yung isinusul-sul na, sige, ganito yung pinapain mo pa. Tapos inuulot mo. Tapos kapag may bumangga, tapos sinita, libre ka kasi hindi ikaw yung actual gumawa, kundi yung pinrovoke mo. Hindi mo alam na same or mga mas evil ka pa kaysa dun sa actual gumawa kasi ikaw yung nagplant ng seed ng evil. Kala mo exempted ka. Ikaw ng demonyo eh. Next, envy. Malapit na. Yung envy naman, bitter ka because meron siya nung wala ka. Yung envy naman is, gusto mo yung wala ka, dapat wala din siya. Yun yung envy. Kasi bitter ka eh. Ba't wala akong ganun? Dapat wala din siya nun. Yun. Parang kailangan sama-sama tayo dito. Ito daw yung greatest disease of all men. Envy. Envy. Bakit? Siya meron. Ako wala. Dapat wala rin siya. Yun. Yung jealousy naman. Yung jealousy, kung ano yung meron siya, dapat mapunta sa akin. Yung isa rin pababa, patras yung envy. Pwede ring envy yung, kung ano yung meron siya, dapat meron din ako. Yung jealousy, yung meron siya, kailangan akin. Yun yung jealousy. Yung envy, kung ano yung meron siya, dapat meron din ako. Kung ano yung wala ko, dapat wala din siya. Pantay lang. Ginaganon niya. Yung jealousy, kinukuha mo yung para lang makita natin yung somehow difference. Pero yung envy, it's more on bitter. Bitter ka. Okay. Last, murder. So, pag sinabing murder. Murder. Red rum. Kaso ang ginamit kasing term dito, phonos eh. Phonos? Murders. So, pagpatay. This is another word like adultery that is not in every ancient Greek text. Pero siguro, kung ano man yung uri ng pagpatay na yan, yung pagpatay sa kapwa, o sabihin natin na
na pagkitil ng buhay ng kapwa, pwedeng kahit nga sa isip o hindi mo na pinapansin as if hindi nag-e-exist So yun, mga ano yun ng murder. Kaya paninirang puri, baka pwedeng... pwedeng ma-relate din. Ito na. Saka ang sinabi ng Panginoon, yun nga, isipan mo pa lang, sabihan mo ng ulol ang kapwa mo, di ba? Yung pa lang ay magiging guilty ka na sa apoy ng impyerno. So kaya careful. Next, last category. Social sin, dalawa lang to. Social. Okay, paglalasing. Paglalasing. Drunkenness. Uso din yan. Lalo na sa Pasko. Ayan, Saka bagong taon. Kaya nga. Fiesta. Akala natin ang sin lang is yung nalasing, natumba, nagsuka, o kaya is nagawa ng mali. Actually, sabi dito, basta in-impair niya yung ating intention para maiba, kasalanan na yun. Basta in-impair niya, iniba niya, o in-influensya niya yung intention natin para mag-iba, it is already wrong. Sabi dito, but being impaired in any way by drink is sin. Yun. So, it is also called as wastefulness. Maganda yung sinabi ni Trapp. May 3 out daw sa pag-inom. 3 out. Una. Anong out? Umalis o nilabas. Okay. Okay, sige. Ale out of the pot. Ibig sabihin yung alak, inilabas sa may lalagyan. Money out of the purse. So, gumastos ka. And wit out of the head. Na wala common sense mo. So, yun daw ang danger ng alak. Pag lumabas yung alak sa lalagyan, lalabas din yung pera sa bulsa, lalabas din yung common sense sa utak. Yan daw yung trap ng drunkenness. So, totoo naman. Yan. May mga nagkakanakawan pa nga dyan pag lasing na. O may iba pang kasalanang nangyari kapag lasing. Pag alak daw, may balak. Di ba? Pag lasing, doon ka lang malambing. So, hindi. Yung iba bumabait, di ba? Iba nag-i-English. Yung mga gumagaling. So, yung buwabait na yun, hindi mo rin pwedeng pagkatiwalaan kasi hindi yun ang kanyang talaga, original na state. Ayan. And the like. Kadaming niyan sige. Ang daming ang niyan. Ay, sorry. Hindi ko nabanggit yung revelry. Revelry. Kahit hindi lasing. Rebellion. Revelry. Hindi, revel. Rebel naman yung rebellion. Revel. Ibig sabihin, unrestrained partying. Ayun. Kahit hindi lasing. Yung kunwari, sobrang ingay. Kasiyahang walang pakundangan. Kasi sabi dito, it describes any kind of partying or unrestrained partying that lowers a man's self. Mukha ka ng uto. Kung ano yung pinagagawa mo, nakakahiya ka na. Or a nuisance to others. Nakaka bulahaw ka na o sagabal ka na o distract ka sa iba. Kunwari nagkakanta, nagpa-party until kunwari nagbibidyoke hanggang 12, 1, 2. Ayan, pasok yun. Kasi wala kang respeto sa mga natutulog na. Yung sobrang lakas ding magpatugtog. Yan. Tapos ang babastos pa do mga sinasabi. Ay, yun din yung kasama sa sa lewdness. Yung mga green jokes na double meaning. Kasi proud ka tas tatawa ka Yun, part din pala yun. Lewdness. Ito, and the like. Ibig sabihin, mga katulad nito. Hindi porket hindi nabanggit. Kunwari, yung pagyoyosi. Ina-alter din yung katawan mo doon. Sinisira mo yung sarili mo. Sin din yun. Pagsusugal. Yung vaping ba, sir? Ay, meron ng mga research na nakakasira din siya ng lungs. Ano ba ang ng vape? Ano ba ang promotion niya? Hindi ako sigarilyo? Ganun ba? Ganun ba ang kanyang... Yeah, pero nakakasira pa rin siya ng lungs kasi chemical naman na... Sige, sabihin natin hindi nicotine. Ibang chemical naman, pero dinadamage din yung lungs sa ibang paraan. Oo. Ngayon, bilang pagtatapos, basahin mo, Brad, yung last part ng 21, of which I tell you beforehand at sinasabi ko winawarningan ko na kayo dati at inuulit ko ngayon, hindi makakasama sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa na ito. Look at the term, gumagawa. So, sabihin, lifestyle nila to, practice. Kasi ang totoong Kristiyano, sabihin natin nagawa man nila to. Sabihin nagawa na.
ang effect dito is dahil nabubuhay tayo sa liwanag, repentance. Hindi yung nabubuhay kasi kaya, sige, gawin pa natin. Ulitin pa natin. Dapa. Kumbaga nadadapa. Oo, babangon. Kaya nga, pag ang tao after kinorek at inano dito sa mga bagay na to, sinasabi na ng Holy Spirit na stop, mas nangingibabaw yung flesh mo. Hindi mo susundin. O, yun yung mga uri ng tao na namumuhay sa ganitong gawain. Paano yung gagawin pag ganun? So, kailangan talaga, no? Hindi, mamaya na lang. Off-cam na lang. Hindi, kailangan may intervention sa ganun. Off-cam na lang. May ko-consult kasi. So, you will not inherit the kingdom of God. Tandaan natin, may mga Christian na nagfo-fall sa ganitong sin. Si David, adultery. Diba? Si Peter, na-deny si Christ. Sino pa? Si Noah, naglasing. Oo. Pero, nung sila is kinonfront or na-encounter nila si God, nagkaroon ng repentance. May victory. Merong victory. Or sabihin man natin, may repentance and change of life. Yun. So, yun lang. Then siguro sa susunod, yung fruit of the Holy Spirit na may pag-usapan. Mas konti yun. Ganda naman, ano. Pero mas ano naman yun. Mas malawak. Oo. In which there is no law. Ito kasi, condemned ka dito kasi mga violation sa law to eh. Ayun lang. Okay, yun lang guys. Thank you. God bless.